I'm Alfred Esparcia from Bacolod City, Baptist by denomination, and a student of the Bible. Thank you. Okay, so ngayong gabi, babasahin ko muna yung inyong debate rules na pagdidebatihan para ma-confirm natin kung sang-ayon ba ang both sides. Kasi nalala ko dati itong si alias King Bishop nagalit sa ating debate rule kasi hindi niya makalikot. Okay, una ha, babasahin ko muna ha. Ang inyong debate rule, una is rule number 1, lahat ng tanong at sagot ay dapat nasa loob lang ng paksang pinag-uusapan. Number 2, kapag categorical ang tanong, kailangang sagutin din ng categorical at may 20 seconds na magpapaliwanag sa isinagot na categorical. Bro Jando, Yes. ang napag-usapan namin dyan bro, 30 seconds. 30 seconds? Yes, kasi gusto niya sana 1 minute, pero sabi ko 30 seconds lang, masyadong mahaba ang 1 minute. 30 seconds. Okay. Number 3, kung ano man ang specific na tanong, yun lamang ang sasagutin. Number 4, hindi pinahihintulutan ng mga sagot na hindi nakasama sa itinatanong. Kapag hindi natatanong, tapos isinisingit para lang magpahabol, di pwede yun. Strawman fallacy yun. Number 5, hindi ano yung number 4 bro? Ano yung number 4? Number 4, hindi pinahihintulutan ng mga sagot na hindi nakasama sa tinatanong. Number 5, hindi allowed ang lumihi sa ibang paksa, maliban na lang kung connected sa pinag-uusapan. Sabihin ang moderator ang magdideklara kung connected o hindi. Number 6, lahat ng objection idaan sa moderator. Number 7, fallacious arguments or fallacious questions are not allowed. Number 8, any challenges are not allowed. Number 9, no personal attack. Okay? Ang stand ninyo bro, 10 minutes. Yeah, 15, 10. Oh, Fif- 10 pala, 10 minutes, 10 din ang ang sagutan. Okay, 10 minutes stand at 10 minutes Q&A. Okay, so atin na munang buksan ng ating timer para sa gabing ito. Online timer tayo. No? Tayo sa ating online timer. Wait lang. Di pala ito pwede kasi pag ito ang ginamit ko, hindi maririnig. Ayun na nga. Yeah, ito na lang. Ano yung number 8? Number 8 sa rules bro, yung ka number 8, hindi ko nasulat. Number 8 is any challenges are not allowed. Okay. No Okay. challenge question. No challenge question. So, hindi ko na lang ako magbukas na lang ng buksan ako ng Kenji na lang kaya dito. Kenji. Tapos, online timer tayo. Online timer para mailagay natin sa natin sa screen. Okay. 10 minutes, 10 minutes. Nga. Itong nung ako'y umalis, binayaran ba ito internet? 10 minutes. Set. Okay. Debate. Asan ba yung natin ating debate dito? Wala akong for debate. Sige na lang. Timer. Chrome. Yan. Okay. So, okay, 10 minutes. Yan. Nasa screen na. Sa akin naman ito, lagay mo sa akin naman, lagay ko yung timer sa akin. Zoom to timer. Copy. Okay. So meron tayong 10 minutes ha na usapan. Okay, so
Ready na ba ang both sides? Brother affirmative, sino affirmative dito? Brother Alfred. Brother Alfred, ready ka na ba sa 10 minutes mo? Ready na bro, ready na. Okay, go ahead. Okay, ladies and gentlemen, good evening. The proposition we'll be debating tonight is resolved that OSAS is biblical, or once saved, always saved is biblical, or we're calling it also perseverance of the saints. What we mean of salvation here is deliverance from eternal condemnation or punishment from hellfire. Putting it another way is that a Christian cannot lose his salvation, or salvation cannot be lost, and I'm in affirmative side. So gusto ko lang liwanagin that what we do not mean of OSAS is pag ang isang ligtas na ay pwede nang magpatuloy at mamuhay sa kasalanan. That is a misrepresentation of our view, and we do not believe that. At kami po ay naniniwala that salvation can never be lost because of the certainty of the final perseverance of the saints, o kasiguraduhan ng mga believers na sila ay magpapatuloy hanggang sa katapusan. Salvation cannot be lost, for the saints will persevere to the end because of God's preservation. Ito po ang aming confessions regarding this topic, perseverance of the saints. Sinabi dito, they whom God hath accepted in His beloved, effectively called and sanctified by His Spirit, can neither totally nor finally fall into grace from the state of grace, but shall certainly persevere therein to the end and be eternally saved. Confessions of Faith, chapter 17. Sa madaling salita, ang mga naligtas ay di maiwawala ang paligtasan dahil sila ay magpapatuloy hanggang sa wakas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Philippians 1:6 says, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Kalawa, salvation can never be lost because it does not depend on our free will but upon the immutability of the decree of election. Ephesians 1:4 says, just as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Hindi natin may iwawala dahil hindi naman nakadepende sa atin. God's election happened in eternity, and there is nothing in us to be elected by God. Ephesians 1:5, but it depends solely on God's good pleasure. Hindi may iwawala dahil una pa lang ang pagpili ay hindi na nakadepende sa atin. Then it follows that our salvation does not depend on our feeble hold on Him, but on His firm grip on us, as Leon Morris said. Itong decree ng election na hindi magbabago dahil kung may isang elect na hindi makatanggap ng eternal life, then it would mean na failed ang Diyos at mutable ang kanyang decree. John 6:37 to 44 says, all that the Father gave me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. Verse 38, this is the will of the Father who sent me, that of all He has given me I should lose nothing, but should raise it up at the last day. Maliwanag dito that the coming of men sa anak, dahil una silang ibinigay ng ama sa anak. The giving precedes the coming. Tayo'y pumunta kay Kristo dahil tayo'y unang ibinigay ng ama sa Kanya, at tayong mga ibinigay ay hindi mawawala o walang maiwawala. Then we will be glorified in the last day. Hindi maiwawala ang kaligtasan dahil ito'y hindi nakadepende sa atin, kundi sa will ng kakayahan ng anak na tayo'y din niya maiwawala. Ito'y nakadepende sa kanyang unchangeable decree and unconditional election. Our salvation cannot be lost because it depends upon the immutability decree of election. O ang ating kaligtasan ay nakadepende sa di nababagong kagustuhan ng Diyos. We are predestinated to eternal life through Jesus Christ. In Acts 13:48 says, now when the Gentiles hear this,
They were glad and glorified the word of the Lord, and as many as had been appointed to eternal life, believe. Tayo'y unang itinalaga sa buhay na walang hanggan, kaya tayo'y hindi maiwawala. Those who were appointed are the same as those who believe. Ang appointment to eternal life ay hindi aksyon ng mga believers. It is the work of God. Thus, God takes the initiative in Christian conversion before our belief. Therefore, ang kaligtasan ay hindi mawawala dahil ito'y nakadepende sa pagpili ng Diyos at ang pagpili niya ay hindi nababago. Romans 11:29, for the gifts and calling of God are irrevocable. Ang Diyos ay nag-promise na will preserve the elect at tinawag niya tayo sa salvation at siya ang mag-preserve sa atin. Hebrews 6:7-10 says, thus God, determining to show more abundantly to the heirs of promise the immutability of His counsel, confirmed it by an oath. Ang Holy Spirit, binigay niya sa atin as a guarantee o ito'y nagiging deposit sa kasiguraduhan na yan ay kukunin niya. Ephesians 1:13-14 says, in Him you also, when you hear the word of God, the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until we acquire the possession of it to the praise of His glory. Ang mismong Holy Spirit na nasa atin, and it also signifies ownership. Romans 8:16-17, the Spirit of God. And if children, then heirs, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs of Christ. Colossians 6:20, for we are brought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. The Holy Spirit also, the inheritance like of a down payment we use nowadays. Tayo'y nakareserve na kay Kristo at may katiyakan na tayo'y kukunin niya sa takdang panahon. These verses proves that salvation is of God from start to finish, and so it can never fail. Ang Holy Spirit ang guarantee, and God will not falter to keep His covenant vows. Hebrews 6:18. Tayong pumunta kay Kristo because of the giving of the Father, in John 6 ay magkakaroon ng encouragement sa paghawak sa mga pangako para sa atin, at ang pangako niya ng Diyos ay hindi magbabago. And Christ will not lose any of us who is coming to Him, and we will be raised up in the last day. Romans 8:29-30-31, by whom you also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestine, this He also chose, and whom He chose, this He also justified, and whom He justified, this He also this is also glorified. What shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? So, mga business na ito ay nagpapahayag na salvation ay sa kanya ng Diyos from start to finish, at hindi po yan mapifail. God foreknew and predestined us to salvation. The word for know here does not mean that God knows beforehand that we will live in Him in the future. Ang ating kaligtasan ay ayon sa kanyang good pleasure at hindi nakabase sa gawin ng tao o anuman sa tao. God is taking all the action, the following, the predestinating, the calling, the justifying, and the glorifying. This golden chain of salvation or kadina sa Logis cannot be broken. What is interesting here, ng mga verses na ito ay pag sinabi nating foreknew, yan rin ang nagahulugan for love. Itong mga taong sinasabing He foreknew ay sila yung mga taong known by God beforehand to be an object of His love. Like Amos 3:2 says, you only have a known in all the families of the earth. Dito makikita na to be known by God is to be an object of His favor and love. And to be not known by God is to be an object of His wrath, like in Matthew 7:23. And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you workers of iniquity.
God knows us beforehand, that for knowing will never fail come to glorifying us. As promised in Romans 8, predestined ay hindi tayong predestined, hindi tayong predestined, foreknown, called, justified, pero hindi makarating sa glorification. Romans 5:12, therefore, having Time. been justified, Time na, time na, time na, time na. Time na, bro. thank you. Okay. Hindi ba ako nakashare audio? Ano ko lang, ba't di narinig yun ha? Ay, hindi pala ako nakashare audio. Okay. So, share audio ko muna. So, bahin na ng internet ko ngayon. Okay. So, tibigan naman ngayon kay Brother Jun rin naman sa kanyang 10 minutes na katanungan. Bago yan, Mr. Moderator, pwede bang ma-request ko kay Brother Alfred na ayusin niya muna yung internet niya kasi hindi ko naunawaan yung mga pinagsasabi niya kasi yung yung boses niya nag-tremble ba? Nag-jump dahil sa internet bro, pwede mo bang ayusin muna saglit yung mo bro, yung signal mo? Sige. Sandali. Kasi kaganina yung boses mo kasi kaganina parang ba nagbabuffer ba? Yan na, tingnan mo yung galaw mo, nag-stop. Technical na tayo. Technical adjustment muna. Wait lang. Bago tayo magbalik. Yan mo muna yung mo bro Jando. Yung screen mo bro, i-on mo muna bro. Okay. Okay na? Sandali, bro. I-on mo mo bro, i-on mo yung mo Alfred, yung camera mo bro. Sige, sandali, bro. Nang inaayos ko pa yung internet. Time. Time. Ano ko di mo kabalik man. Okay na siguro yan bro. Sige na, hindi naman nawala yung internet mo. Medyo naglalag lang pero okay naman. Tuloy-tuloy naman siya. Okay. Naririnig ba ako, bro? Yes, malinaw bro, malinaw. Ako malinaw ba ako dyan sa'yo? Bro Alfred? Okay, bro. Sige. Okay, sige. So, okay na ba dyan daw? Okay na ba? Okay na? Okay na daw. Sige. Ating simulan sa pagtatanong ni Brother Junry sa iyo for 10 minutes. Okay. Brother Junry, ready ka na ba? Yes bro, Mr. Moderator. Okay, dahil ready ka na. Atin ang i-ready ang iyong timer. Sige, simulan ng tanong mo, Brother Junry. Yes, maraming salamat. Bro Alfred. Bro Alfred, nandiyan ka? Narinig mo ba ako? Time pause muna, time pause. Okay, bro. Bro, Okay, bro. makinig ka bro para para marinig mo si Brother Junry. Baka late kasi yung signal ko sa kanya. Okay. Sige. Sige, wait lang muna. I-resume ko muna yung time. Sige. Sige. Brother Junry, go ahead. Okay, Bro Alfred.
Bro, rinig mo ako, Bro Alfred? Okay, bro. Yes, kasi ang topic kasi natin, bro, resolve that once saved, always saved is biblical. So, pag sinabing biblical, it should be inline siya sa teaching ng mga apostle, bro. Tama, mali? Tama bro, pag sinabi nating biblical na inline sa teaching ng mga apostles. Affirm. Okay, next question. Next question. Okay, next question. Sino sa mga apostol, bro, ang nagsabi ng parihang kataga na once saved, always saved? Sinong apostol? Meron o wala? Clarification. Ang clarification, Mr. Mr. Moderator, clarification daw, Mr. Moderator. Okay, anong clarification? Ang ibig bang iparating ni Mr. Negative? Ang klaruhin. Ano yung clarification mo, bro? Nag-stop yung camera mo. Nag-stop? Yes. Bali, ang clarification ay I would like to clarify if Mr. Negative na ang gusto niyang itanong sa akin ay kung letra por letra ang ibig niyang sabihin or verbatim. Okay. Ang clarification ko, yes, kasi nga dapat inline. Ang sabi kasi ni St. Paul, ang teaching na hindi galing sa kanila, Galatians 1:8, itakwil. Galatians 1:8, ang teaching na hindi galing sa kanila is itakwil. Kaya ang question ko, in-affirm mo kasi kaganina na it should be in line sa teaching ng mga apostol. So ang tanong ko, ayon sa ating ating proposition. Wait lang muna, Brother Jerry, wait lang muna. Yes, bro. Brother, time muna. So, nagka-clarify siya kung ang tanong mo letra por letra. Kung parehas ba yung statement na once saved, always saved, mababasa din ba na tinuro ng mga apostol? So, ibig sabihin na hinahanap mo sa kanya letra por letra. Yes. Okay. So, yun ang clarification niya. Sasagot ka na ba, bro? Sige, sasagot na ako. Okay, go ahead. Bali, pag ang hinahanap ni Brother Junril kung letra por letra, ang sagot ko, no. Because pag sinabi nating letra por letra, ay isa yung fallacy na ibig sabihin na word concept fallacy, it is the exegetical mistake of assuming that a concept is present in a text only when a particular words are also present. So, hindi natin masasabi na pag truth ay dapat letra por letra. Yan rin ang mga Next question. Next question. Hindi naman mabasa po letra por letra. Next question. Next question na, bro. So, follow-up question, bro. So, inaamin mo na wala talagang mabasa na statement katulad ng ipinapangaral mo ngayon. Inaamin mo yan na wala talagang mabasa na statement na once saved, always saved katulad ng sinabi mo. Okay, sagot. Sa malinaw, kanina sinabi ko na ang katotohanan na hindi lamang letra por letra sapagkat yan rin ang mga tindig ng Katoliko sa Trinity. Hindi rin makita kung Objection, letra Mr. por letra. Moderator. Yes, ang objection. Yes, objection, bro. Objection, bro. Ang objection ko, Mr. Moderator, isa sa rules kasi natin na kapag hindi na kasali sa sagot, wag nang sabihin. Bawal yung sagot na hindi angkop sa paksa. Kinapit niya kasi ang aral natin eh. So, just out of the topic. Naintindihan ko. Pero based sa unawa ko sa kanya, is pinapaliwanag lang niya yung kanyang side. Ba't siya hindi sumasagot ng letra por letra? Pinapaliwanag lang naman niya. So, for me, ano lang yun, clarification lang sa akin yung Brother John Ray. So, i-grant ko yun. Yun ay clarification lang. Clarification lang. Hindi naman siya totally lihis kasi clarification lang talaga siya. Okay. Pa-request lang ako, Mr. Moderator, wag mo nang ibahin yung ano mo, ganyan na lang. Kasi pag inalis mo yung ganyan kasi, Mr. Moderator, dumadami yung TV sa, ganyan na lang. Yung screen mo ba?
Nung ba nagsalita ako, siyempre, buksan ko yung camera ko, pero pag kayo na, Oo. kayo ng dalawa yung nasa screen ko. Kaya nga. Pag nagsasalita ka, i-open mo yung camera mo. Sige. Okay. So, ibigay ko, Brother Alfred, meron ka pang 18 seconds to complete your answer. Proceed, bro. Oh, thank you. Sinabi ko na kanina na ang katotohanan ay hindi lang dapat letra por letra dahil mayroong truth na implied at mayroon ring explicit. Gaya ng mga word na mga doktrina like ng Trinity, hindi makikita letra por letra, pero katotohanan Next question. Next question. Next question, bro. Isa sa binanggit mo kaganina, sinabi mo na the salvation of the Christian cannot be lost. Saan mo ito nabasa na ang kaligtasan ng mga Kristiyano, ang isang ligtas, ito pa lang ang pagkasabi mo, ang isang ligtas na ay pwede nang magpatuloy sa kasalanan. Saan mo nabasa ito? Na ang isang ligtas na ay pwede nang magpatuloy sa kasalanan. Saan mo nabasa yan? Sagot. Bale, hindi siguro narinig ng Mr. Negative. Ito ang letra por letra na sinabi ko. Objection, Mr. Moderator. Yes, anong objection? I'm not asking for a clarification. I am Yes. questioning. Yes. Ang tanong ko, ayon sa pahayag niya kaganina, ang isang ligtas na ay pwede nang magpatuloy sa kasalanan. Yun ang tanong ko, Mr. Moderator, saan niya nabasa yun sa Bible? Brother Alfred, narinig niya yung sinabi mo kanina na sinabi mo na pagligtas na okay nang patuloy sa kasalanan. So, Counter objection, Moderator. teka Counter muna. objection. Teka muna, hindi pa ako tapos eh. Hindi pa ako tapos. Yan lang narinig niya kanina at gusto niya sagutin mo yung tanong niya. Pero, ano yung counter mo? Okay. Counter objection, Mr. Moderator. The question is complex question fallacy. What we do not mean of OSAS is na pagligtas na ay pwede nang magpatuloy at mamuhay sa kasalanan. So siguro hindi narinig ang what we do not mean of OSAS. So therefore, the question is a complex question fallacy or loaded question. It's a misrepresentation of our view at sinabi ko kanina, and we do not believe that because Nawala. Nawala. Ayusin mo na yung ano mo, bro. Bro Alfred, Nawala. mahina yung signal niya. Kanina pa yan eh. Bro Alfred, ano muna natin. Mahina yung signal niya. Bro Alfred, tawagan mo kaya siya sa messenger ba dyan do? Baka pwede siya sa messenger. Ilan mo na, ayusin mo natin si Brother Alfred. Kasi nung sa messenger mo siya tinawagan bro, tuloy-tuloy ang ano niya eh. Bro Alfred? Ayan. Pulang-pula yung ano niya oh. Bro Alfred? Nawala na siya ng tuluyan. Tawagan mo kaya sa messenger bro. Naman, di ba naman ako? Sige. Bigyan ko muna siya pagkakataon na tawagan ko muna si si Alfred wait lang. Nawala siya dyan bro, nawala. Nawala siya sa Zoom. Sige, ating tawagan sa
Hello, bro? Hello, bro? Hina kay ka sa kuan, bro, sa Zoom. Hello? Hello, hello? Oh, mahina ka sa Zoom, bro. So dito na lang sa ano, Sa yan ano na na lang lang, Brother Jando. sa Messenger na lang, Brother John Ray. Oo, dyan na lang sa Messenger. Ipakita mo lang yung ano niya. Kakailanganin ko yung ano mo rito, yung iyong cellphone mo na ano, ipasok mo sa Zoom. Yung isa kong cellphone. Sige, Wag sige, na lang, kunin ko no? muna. Wait lang, wait lang. O, kahit Kasi hindi pag, na Brother Jando, kasi okay na, okay na, okay na, okay na, kahit okay na. hindi na. Oo. Sige, okay na. So, wait lang muna, ilagay ko muna siya sa screen, ha? Messenger call. Ano ba naman to? Saan yung messenger call ko rito? Wait lang, ha? GT browser. Oh, asan ba to? Group call 2? Hindi. Group call 1? Hindi. Scene 2. Messenger chat. Wait lang, ha? Lagay ko muna messenger call. Ay! Ba naman to? Wait lang. Ito messenger call. Okay. So, timer. Yung timer. Balik ko yung timer dito. Aray ko. Paste. Yan. Nakikita mo na siya, Yan. Brother John Ray? Yes bro, nakita na. Okay. So, proceed tayo sa ano niya, sa kanyang, nasa na ba tayo kanina? Sagot, Objection. sagot. Objection niya, objection. Ang objection niya is gumamit ka ng loaded question fallacy. Yes, counter objection. Hindi, yun ang counter niya sa objection mo. Siya ang nag-objection, ako maka-counter. Ako ang nagtanong, nag-object siya. Kasi nga, loaded question daw. Sige. So, counter objection, Mr. Moderator. Sige, counter objection, Brother John Ray. He's under cross-examine, Mr. Moderator, kung ano yung pinagsasabi niya. Hindi yung nagiging loaded question. Kasi coming yun sa sinabi niya. Ang sinabi niya kasi, ang isang ligtas na ay pwede nang magpatuloy sa kasalanan. Sinabi niya yan. Kaya paano magiging loaded question? I'm just questioning what his statement. Yun lang ang question ko sa kanya. So, paano magiging loaded question? Yun, igaling sa kanya yun, Mr. Moderator. Sige, yun ang counter objection mo. Sige, so Interpolation to, nasa cross-examine siya, Mr. Moderator. Kaya dapat sagutin niya. Sige, Sinabi niya yan eh. Magro-roll out na ako ha. Ang objection niya kanina is hindi niya sinabi yan. Tapos ang counter Sinabi mo, niya. sinabi niya. Okay, so sasagutin mo ba yung tanong niya, Brother Alfred, o hindi? Pag hindi mo hindi mo sasagutin, sige. Pag hindi mo sasagutin, mag-move tayo sa next. Sasagutin mo, continue yung time mo, meron ka pang 23 seconds to answer. Sige, sasagutin natin. Ang maliwanag na sinabi ko kanina na ang katanungan na yan ay misrepresentation ng aming view. Ito ang sinabi ko. What we do not mean of OSAS is pagligtas na ay pwede nang magpatuloy sa kasalanan at mamuhay sa kasalanan. That is a misrepresentation of our view and we do not believe that. Yan yung malinaw na sinabi ko. Next question. Siguro hindi lang natin Next question. Okay, next question. So, isa sa sinabi mo kanina, perseverance of the saints, no? So, itong question ko, bro, no? Ito bang perseverance of the saints? Ito ba ay kaloob ng Diyos or ito ay response natin sa gusto ng Diyos? Alin sa dalawa? Kaloob ito ng Diyos na yung pag-persevere mo is hindi na talaga mawawala yan kahit na gustuhin mo or kinakailangan mo talagang pagsikapan na makapagpanatili ka hanggang katapusan. Alin sa dalawa? Ang sinabi ko kanina na kami ay magpapatuloy dahil ang Diyos ang nagpipreserve sa amin.
Yung verse Objection, Mr. Moderator. is Yes, an Objection. objection. was begun, good work in you, Wait lang. will perform it until the Wait day of Objection, objection, bro. Mute. Jesus, and we are the one Objection, Oh, bro. objection, bro. Wait lang, bro, ha. Objection muna. Bro Alfred, wait lang, Mr. Moderator. Pag sinabing objection, bro, tahimik ka muna, bro. Kasi, para maayos yung debate natin. Pag sinabing objection, tahimik, huwag kang magpatuloy. Okay? Ang objection ko, Mr. Moderator, kasi ang tanong ko is categorical. Mamili siya, alin sa dalawa. Kung ito bang persevere na sinasabi niya, ay ito ba ay hindi na talaga mawala sa kahit sinong tao, or ito ay pinagpapagalan na ikaw ay makapag-persevere hanggang katapusan. Kung sa baga, conditional itong persevere. Ito na lang, i-simplify ko na lang, Mr. Moderator. Itong perseverance, conditional, effectual. Wait lang. Hindi pa tayo tapos. Anong objection mo, Brother John Ray? Kasi, ang tanong ko kasi sa kanya is, itong perseverance of the saints na ipinahayag niya, na para bang sinabi niya kasi na yung ang perseverance sa kanila ay hindi na talaga yun mawawala sa kanila. So, ang question ko, base sa pahayag na ito bang pag-persevere mo na ito dahil ba sa ito ay ipinagkaloob na ng Diyos sa'yo na hindi mawawala? Or ikaw mismo na nagpe-persevere, kinakailangan mo ng gawa ba na ipagpatuloy ang perseverance na yan hanggang sa katapusan? Yung dalawa pagpilian niya, Mr. Moderator. Okay, Brother Alfred, anong counter mo, Brother Alfred? Counter objection, Mr. Moderator, ang katanungan ay false dichotomy. Dahil kami naniniwala False na wala sa dichotomy? dalawang pagpipilian dahil False both dichotomy daw. the preservation is a gift of God as well as the perseverance. So it is both the gift of God, the preservation of God, and our perseverance. So hindi kami pwedeng mamili sa dalawa dahil dalawa pinaniwalaan namin na gift yan, yung pag-preserve sa amin as well as our perseverance. Okay. Therefore, Ibig Mr. sabihin, Moderator. wait lang. Ibig sabihin, bro, ang gusto mo parating, ang tanong ni John Ray na categorical, pareho sagot mo. oo, na hindi mawawala dahil both nang we are preserved by God and we persevere because Yung of tanong, God's ano grace. yung tanong mo, John Ray? Ano yung tanong mo? Mr. Moderator, gusto ko maano mo Wait na... lang muna. Kaya nga, Mr. Moderator, ko lang. Anong tanong mo? ano mo lang siya ba, i-correct mo siya na nag-counter object siya, napapaliwanag na siya, sayang yung oras eh. Bro, naka-time post naman eh. So, Kaya nga, pero nag-counter object siya, pero ang ano niya is hindi siya nag-counter, nagpaliwanag. Ipaano mo siya, i-stop mo wait siya lang. pag ganun ang style niya. wait lang, ang counter niya kasi, ang ginawa mo daw is false dichotomy. So, Dichotomy, hindi dichotomy. False dilemma daw. false dilemma. So, ano yung tanong mo kanina sa kanya? Uunawain ko yung tanong mo, anong tanong mo kanina para ma-confirm natin kung false dilemma ba ang tanong o hindi, anong tanong mo? Itong perseverance of the faith, ito ba ay hindi na mawala sa nagpe-persevere dahil sa ito ay kaloob ng Diyos na hindi mawala kahit hindi mo ginusto, or ikaw na nagpe-persevere, kinakailangan mong pagsikapan na hindi mawala sa pagpe-persevere mo. Dalawa yun eh. Yun bang, kung sa baga, Mr. Moderator, may perseverance na, kinakailangan manatili ka. So yung pagpapanatili mo ba, wala na siyang chance na mawala sa iyo yung pagpapanatili mo kasi nanatili ka na, or kinakailangan mong pagsikapan na hindi ka mawala sa pagpapanatili. Yan ang point ko, Mr. Moderator. Okay, bro, two opposite statement cannot both be true. So, yung tanong niya, categorical talaga yun, bro, kasi magkaibang view yun eh. Magkaibang view. Ano ba talaga? Kailangan mong magsumikap para maligtas, o okay lang na hindi ka magsumikap, ligtas ka pa rin? So, sabihin, dalawang magkaibang view yun. Hindi ligtas, makapanatili. Persevere nga eh. Oo. So, sagutin mo yun, Brother Alfred, kasi magkaibang view yun. Hindi yun matatawag ko na false dilemma kasi two opposite statement cannot both be true. Go ahead, bro. Sagot. Meron ka pang 29 seconds to answer. Ang pagsisikap namin ay dahil kami pinipreserve ng Diyos
Therefore, we Mr. Moderator, objection. Ano objection na ang verse naman? ko kanina, Hindi Ano- naman siya ano? sumagot. Objection, bro. Wag kang magsalita pag ina-object ka. Yes. Christ. Yes, narinig ko, Beka. Lang, ang tanong niya kasi bro is categorical. Categorical ang tanong niya, kailangan mo sagutin ng categorical bago ko patakbuhin yung time mo. Kasi actually, inihintay ko talaga matapos ang categorical. Hindi ko pa pinapatakbo yung time eh. Bro, sagot muna bro ng categorical bro bago ko patakbuhin yung time mo. Go ahead. Ulit, wait lang ha. Pero John Ray, yung categorical mo sa kanya, ulitin mo muna para makasagot siya ng Mr. Moderator, i-simplified ko na lang para mas madaling maunawaan. Sige, go Yung ahead. pag-persevere, conditional ba yun or effectual? Sagot. Hindi, conditional. Wait lang ha. Wait bro, ang tanong niya, conditional or ano yan bro? Effectual? Effectual, oh. Effectual. So, yun muna sagutin mo, either conditional or effectual. Sumagot ka na doon, patatakbuhin ko na yung time mo. Sige, sagot muna sa dalawang yun. Conditional o effectual? Sagot, ang conditional ay hindi pwedeng Wait lang. Bro, wait lang muna bro. Sagot muna Dahil categorical bro. perseverance Bro, ay hindi ka wait lang. conditional. Bro, wait lang bro. Sagot mo na ng categorical kasi hindi ko mapatakbo yung timer mo kung hindi ka sasagot ng categorical. Sagot mo ng categorical bro. Conditional o effectual. Tapos no, takbo na yung oras mo. Go ahead. Hindi, mali ang tanong, objection, Mr. Moderator. Sige, may objection. Wait lang. May Hindi objection. pwedeng papipiliin mo ako ng conditional at effectual. Dahil, bro, wait lang ha. Kasi kanina sumang-ayon ka kanina, bro eh. Amin. Bro, wait lang ha. Kanina kasi sumang-ayon kayo. Tinanong ko kayo sa rule number 2, sabi to kapag categorical ang tanong, kailangang sagutin din ang categorical at may 30 seconds na pagpapaliwanag sa isinagot ng categorical. So rule talaga yan, rule number 2 talaga yan. Therefore, sagutin mo muna yung categorical question niya para makapagpatakbo na ako sa oras mo. Dahil pag hindi ka sasagot, dinadaldal dyan, yung oras mo nakapost. Sagot mo na bro, conditional o effectual. Pag sumagot ka na doon, takbo na yung oras mo. Go ahead. I-clarify ko muna, moderator, kung anong ibig sabihin ng conditional na perseverance of the saints. Dahil hindi kami naniniwala na ang aming perseverance of the Mas saints. maganda ba stop mo na siya kasi nag-explain na naman siya eh. Bro, hindi na ito yung oras sa ano Kasi mo. bro, mali yung katanungan. Ayun na Dahil naman. pag sinabi namin conditional, Hindi ka ang moderator bro para ikaw ang maghukom na mali yun. Ano ba naman to? Bro. Ang tanong kasi... pinag-presume yan. na Bro, nasa wait amin lang, ang bro, wait, aming bro, perseverance wait lang, bro, depende sa amin. Bro, wait So lang, therefore, the stand Uy, namin wait ay lang muna. nakadepende sa Bro, Diyos. hindi mo ako marinig? Therefore, wala sa amin ang kondisyon. Bro, hindi mo ako So, hindi marinig? ko maaaring sagutin. Bro, hindi mo ako kung marinig, bro. conditional Bro, hindi mo ako... effectual. Bro, hindi mo... Marinig mo ako o hindi? Narinig mo ako o Medyo, hindi? Narinig yan, ayaw lang paawat. Naririnig mo ako o hindi? Ha? okay, narinig. Pero, Kung naririnig mahina, mo ako, medyo- kung naririnig mo ako, pinapatigil na kita, tumahimik ka na. Okay. Okay ha? Hindi mo dinaldal dyan eh. Tinatanong ka ni John Ray kung conditional ba o effectual. Sagutin mo lang kung conditional, effectual. Kung hindi, kung ayaw mo sagutin, sabihin mo lang, ayaw ko sagutin, mag-move tayo sa next Sabi niya, question. Mr. Moderator, na humingi siya ng clarification. So, i-clarify natin, Mr. Moderator. Pero, Mr. Moderator, kapag na-sense mo siya, Mr. Moderator, sa objection na nagpapaliwanag na, i-stop mo siya kasi ano ko to kasi? objection time, objection lang. Bro, Alfred, papalala ko ha. Pag objection, kung ano yung nireklamo mo, yun ang nireklamo mo, huwag mo ipapaliwanag Oo. yung ano mo, yung karang ipaliwanag kasi objection Sagot yun. na yun eh. Naka-time pause eh. Naka-time pause Sagot eh. na eh. Oh, So, i-clarify ko. Naka-time Pag push. pag sinabi kasi Mr. Moderator na ano para maklaro niya, pag sinabi nating condition, kinonditional,
may kondisyon na kinakailangan hindi sila mawala doon sa perseverance na yon. Oo. Na kung sa baga kinakailangan nila ng sila mismo ang manatili, hindi yung dahil binigyan na sila ng grasya na perseverance, kahit anong gawin nila, patuloy pa rin sila sa perseverance na yon kahit na wala na sa grasya. So yun pang ibig sabihin, kinakailangan hindi mawala sa grasya, Mr. Moderator, para makapanatili sila. So yan ang ibig sabihin, yan ang condition doon. Sige bro, kinarify niya ibig sabihin ng conditional. Kinarify niya, sana naunawaan mo yon. Ano, sagot na bro. Yung effectual bro, kahit na walang gawin, ligtas pa rin. Correct. O yun. Kaya- So baga, persevere pa rin kahit wala ka kahit na ano-ano ang gawin mo, nakapersevere ka pa, nakapanatili ka pa rin. kahit na Yun ang gumawa ka ibig pa sabihin. gumawa ka pa ng masama. Objection, Oo. Mr. Moderator. Ang conditional ay hindi pwedeng itanong sa amin. Dahil Bro, hindi sa amin ang kondisyon stand mo kasi. ng perseverance. Bro, wait lang Kundi, ha. Diyos ang humahawa Bro! ng kondisyon. Hindi mo ako narinig. Alam mo napipiko na ako nito eh. Ilang beses ako sumisigaw na dito eh. Hindi mo ko marinig eh. Ulitin ko ha. Di kasi Mr. Moderator, mali ang katanungan. Mali ang definisyon ng conditional. Anong At mali? mali rin ang definisyon ng effectual. Hindi Bro, nga pwede kaming bro, tanungin wait lang kung muna. conditional sa amin. Bro, wait lang Dahil muna una ha. pa lang, hindi Bro. na ang kondisyon sa amin. Bro! Ano yung aming Wait lang muna. Ang tanong ni Junre kasi, magkaiba. Pag conditional, sabi ni Junre, pag conditional, kailangan mo manatili na magpakabuti para hindi ka mawala. Yun ang ibig niya sabihin. Yun namang isa naman na effectual, kahit na gumawa ka ng masama, nandun pa rin ang kaligtasan. So, alin ba doon ang tutukoy mo na once save, always save, yung conditional o effectual? sagot. Mali ang definisyon ng effectual. Ang definisyon ng effectual ay hindi nangangahulugan na pagligtas ka na ay pwede nang mamuhay sa kasalanan. Sinabi Next ko question na lang, Mr. Moderator. Sige. Next question na lang. At pag conditional, hindi rin pwede applicable question dahil hindi nakadepende sa amin ang aming perseverance, kundi nakadepende sa Diyos na bumigay sa amin ng perseverance. Hindi effectual nga. Unconditional ang aming perseverance. Di effectual nga ang sagot mo. Dapat effectual. Di, mali ang definisyon ng effectual. Dahil ang definisyon nyo ng effectual ay kung ligtas na ay pwede nang mamuhay sa kasalanan. So misrepresentation yan. Hindi. Yan ang loaded yan ang loaded answer, Mr. Moderator. Loaded Siya ang nagbibigay ng definition eh. Hindi pwede. Bro, wait lang. Ang Bro, question bro. yan, tinatawag na loaded. Bro, Yan ang fallacy. Yan ang sagot Bro, ng tumahimik. loaded. Bro, wait lang muna ha. Ako yung nag-iinit na dito. Bro, ganito yan oh. Ang sabi ni Brother John Ray, ipapaklaro ko lang to ha. Yung sinasabi niyang conditional, ibig sabihin, kailangan mong manatiling sumunod para hindi ka mawala. Yun ang conditional. Manatili ka o mawala ka? O, kailangan manatili para hindi ka mawala. Yun ang ibig sabihin niyang conditional. Ngayon, ang tanong, yun naman sabi niya na effectual, kahit pa makagawa ka ng masama, wala siya sinabi mamuhay ka sa kasalanan na, kahit pa makagawa ka ng masama, halimbawa may sinagasaan ka, dahil ba nakagawa ka ng masama, ligtas ka pa rin. Alin doon yung tutukoy mo na paliwanag nyo, yung sinasabi nyo conditional, o sinasabi niyang effectual, alin doon sa dalawa? Mali ang katanungan ni Brother Junril. Wait lang. Dahil hindi kayo magkaunawaan. Hindi kayo magkaunawaan. Wait lang Next question na lang. Bro, hindi kayo hindi. Mali. Bro. Yung effectual naman, ibig sabihin, effective. So, hindi rin yan ang Bro, definition. bro. na pagligtas Bro, tumahimik. Ay, pwede Bro, nang tumahimik ka gumawa muna. ng kasalanan. Mali ang Tumahimik. katanungan. Tumahimik ka muna. Sinabi ko na nga tahimik eh. Nagtatanong. Makinig ka sa moderator, bro. Tumahimik ka muna. Pag Hindi, mali kasi ang tanong mo, bro. Hindi ka marunong magtanong. Pag Mali sina- ka tanong. Uy! It cannot be answered rightly.
Ay, naku, naiinis na Bro, ako dito. bro Alfred, pag sinabi ng moderator bro na moderator's time, tahimik bro. Kasi wala ka sa ano bro, wala ka na sa tono bro ba? Ayaan mo ang moderator mag-decide, hindi ikaw mag-decide, hindi ka moderator. Bro, pag sinabi ko, bro, tumahimik kayo. Huwag mo nang i-insist yung paliwanag mo dahil sinabi ko tumahimik kayo. Okay? Next question na lang ako, Mr. Moderator. Hindi kayo magkakaunawaan dito. Resume ko yung time sa 30 seconds. Mag-next question ka na lang, bro, John Ray. Next question. Okay, dahil ang ito bang once save always save, no, isang beses ka lang iniligtas tapos ligtas ka ng talaga. Yun ba ang ibig sabihin nun? Ang one save always save ay pinapatukoy lang sa justification. Objection, Mr. Moderator. Yes, anong objection? Objection, Bro Alfred. Una-una, Mr. Moderator, makinig siya sa tanong kasi iba-iba yung sinasagot eh. Ang question ko ito, yun bang once saved, always saved, ang ibig ba sabihin nito, isang beses ka lang iniligtas, tapos wala nang muling pagliligtas kasi ligtas ka nang talaga. Hindi yan ang ibig sabihin ng one save, always save. Ang ibig sabihin ng one save, always save ay pinapatungkol namin sa justification. So once justified is always justified. Justification is salvation, therefore one save, always save. Okay, objection na muna, Mr. Moderator. Yes, anong objection? Binago lang niya ang term eh. Yung save, ginawa niyang justification. Parehas lang yun eh. Ang question ko, wala na bang iba pang pagliligtas? Bro, Wala nang iba. Kung sa baga, minsan ka lang iligtas, hindi ka na ililigtas pang muli kasi ligtas ka na talaga. Yun ang point ko, Mr. Moderator. Iniba lang nga yung term eh. Pero ganun din ang paliwanag. Sagot. Once justified, always justified. Bro! Justification is salvation. Therefore, wait once lang! saved, always saved. Wait lang! Ba't hindi makapaghintay itong taong ito? Bro, ang topic mo kasi bro, one save, always save. Naligtas ka ng minsan, patuloy ng kaligtasan mo. Ang topic mo, one save, always save. Hindi once justified, always justified. Binago mo lang yung termino eh. Ikaw talaga. Hindi kasi iba naman bro, ang tanong niya kasi ligtas. Iba rin sa amin. Ano sa Para sa amin, bro? justification Ano is salvation. ano sa Tagalog yung ano, bro? Bro. Is always justified. Ano sa Tagalog yung ano, bro? Bro, wait lang. Ano sa Tagalog yung save? Ewan, basta sa English na yan eh. Save. Hindi, ano yung Tagalog lang ng save? Deliver Bro! from the consequences of hellfire. Bro, tinatanong kita, ano ang Tagalog ng save para makuha ko yung point mo? Ano ang Tagalog ng save? Bakit kailangan pa natin Tagalogin? English na yan. Nagbigay na ako ng definition. That Para salvation malaman when natin ng difference. Bro! deliverance from Bro! eternal punishment. Maingay itong taong ito. Kailangan ko itong patahimikin eh. Gusto ko lang naman klaruhin kung anong pinagkaiba para sa kanya ng saved at justify. Ang tanong kasi ni John Ray kasi patungkol sa topic mo na save, binabago mo sa term justify. Kaya kinaklaro ko lang kung ano ba ang pinagkaiba ng save sa justified. Ano sa Tagalog ang save? Pakisagot muna. Nalimutan ko sa Tagalog pero ang definition Ay, naku. Tagalog lang ng save. Nalimutan niya. Wala pa kayo posible naman taong ito. Kanina pa siya nag-i-English, Mr. Moderator eh. Ano yung justified sa Tagalog? Justified. sa Tagalog. Justified. Basta sa English, pag sinabi natin justified, declared righteous, it is a forensic term. It is an act of God whereby He declares the sinners righteous. Yan yung definition namin ng justification. So, ligtas. So, iba yung So, ligtas bro, ligtas. So, ligtas. Bro, so, ligtas bro, ligtas. Definition of terms. So, ligtas bro, ligtas. Ligtas, yes or no?
ang kaligtasan ay hindi lang Hindi, justification. bro, kundi kasama na rin ang wait lang. sanctification. Wait lang muna, bro. Hindi Pero, kaligtasan. masasabi Bro, natin, tumay. Ano ba to? Nakakapiko na ako sa taong ito. Hindi makakaintindi eh. Gusto ko nang ang klaruhin eh para makapagpatuloy na tayo eh. Ano, mag-next question ka na lang ba John Ray o ano? Next question na lang, Mr. Moderator. Question. Nakakaano to taong to? Next question. Sinabi mo kaganina. Wait lang. O sige. Next question. Go ahead. So, panindigan mo yung sinabi mo ganina, once justified, always justified. Panindigan mo? Oo o hindi? Yes. Okay. Dahil sinabi Si... ko, Wait lang. therefore, being Wait lang muna. Brother John Ray, patapusin mo na siya, Brother John Ray. Yes, sorry, Mr. Kasi Moderator. sasagot pa siya eh. Kasi huminto kasi siya. Akala ko, next question na eh. Sige. Hindi mo Sorry. sabihin mo sa amin na next question. So, go ahead, Brother Alfred. Meron ka bang 27 seconds? nalimutan kong tanong. Pakiulit, Mr. Moderator. Yes, ang tanong ko bro, sinabi mo kasi na once justified is always justified. So ang sagot mo yes. So ang question ko sunod, si Saint Paul nung tinawag siya ni Panginoong Jesucristo, justified na ba siya? Mr. Moderator, hindi pa ako nakasagot sa unang katanungan. Dinagdagan niya na. Sasagot mo na Ay, ako. yun yung justified, yung once justified always justified. Sabi mo yes. Okay, sagutin mo yung yes mo. Hindi pa qualify ng answer ko. Hindi pwede. Dapat Okay, i-qualify mo nga. Bro. Yung yes or no, dapat i-qualify ko agad. Bro, yun na nga eh. Pinatahimik ko si John Ray. Kasi kailangan mo munang i-qualify. Okay? I-qualify mo muna bago siya magpa-next question. Go ahead. Okay, yes, once justified, always justified. Dahil yung definition namin ng justification, it is an act of God at once and for all, whereby He declares the sinners righteous. Romans 5:1. Therefore, being justified by faith, it is in aorist tense. It is a completed action in the past time and not a continuous action. Therefore, tapos na. It is an act that is once and for all. Therefore, not a Next continuous. question. Next question. Next question. Okay. Next question. Nung nangaral si San Pablo, justified na ba siya? Oo o hindi? Maliwanag ang sinabi ng Biblia, si St. Paul mismo sinabi, therefore being justified. Objection, Mr. Moderator. Yes, ano And it is in objection? aorist tense. Categorical question must be answered categorically. Yes, Therefore, bro. Hoy! Tahimik muna! May objection eh. Ano naman to? Bingi yata to, hindi nakakarinig ka agad, ano? Bro, sagot mo na oo o hindi bago ko patakbuhin yung oras mo. Meron ka pang 30 seconds dito, oh. Hindi ko pa pinatakbo yung oras mo. Sagot mo na categorical bago ko patakbuhin ang oras mo. Oo o hindi. Ano sagot? Yes, dahil sinabi sa Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified. Yung verb na dyan na justified, it is in aorist tense that speaks of a completed past action. So therefore, it is not a continuous action, kaya once lang yan nangyayari. So we define justification as an act of God whereby He declares the sinners righteous. Next Next question. question, Mr. Moderator. Okay, next question, Mr. Moderator. Since in-affirm niya na si St. Paul nung nangaral na is justified na, no? Premise lang to kasi ang una niyang sagot, Mr. Moderator, once justified, always justified, no? Ito ang question ko, bakit sinabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 4:4, sabi ni St. Paul dito, I am not hereby justified. Bakit sinabi ni St. Paul, hindi pa siya justified dito? Sabi mo, justified is always justified. Bakit St. Paul sinabi niya, I am not hereby justified? Bakit magkaiba kayo ng pangangaral ni St. Paul? Sagot. Clarification muna. Saan makikita? Basahin muna natin ang buong verse. 1 Corinthians, ano? Counter objection, Mr. Moderator. Anong counter objection? Yes, wala siyang karapatan, Mr. Moderator, na sa akin ang
pa siya kung ibabasahin o hindi. Sumagot siya sa tanong Mr. Moderator kasi tanungan to. Ang sabi na Mr. Moderator, once justified, always justified. Tinanong ko siya, nung nangaral si St. Paul, justified na ba siya? Sabi niya, yes. Pero bakit sinabi ni St. Paul dito sa 1 Corinthians 4:4, Mr. Moderator, I am not hereby justified. Sinabi ni St. Paul yan. Okay. So, ibig Ang sabihin question ko, Mr. Moderator, bakit magkaiba sila ng aral ni St. Paul? Yan ang question ko. Wait lang. Ang tanong ni Brother John Ray kasi, Brother Alfred, is contradiction doon sa sagot mo. Kaya kailangan mo sagutin yung tanong niya. Huwag ka nang humingi pa ng clarification kasi malinaw naman yung pagkakasabi mo literally na once justified, always justified. Literal pagkakasabi mo na yun. So yung tanong ni Brother John Ray ngayon is literal din na sinabi ni St. Paul, I am not here to be justified. So ano mo na, Brother Alfred, pakisagot yung tanong niya. Meron ka pang 29 seconds to answer. Yung 1 Corinthians chapter 4 verse 4, si Paul doesn't speak of justification na sinasabi regarding salvation. Then, Mr. Moderator, objection. Yes, anong objection na lahat naman? yan ay nauugnay sa Justified ang word na ginamit ka kanina. Sabi niya, once justified, always justified. Ang ginamit ni St. Paul. Wait sa lang. mga bagay na ito. Objection, bro, objection. Objection to! Tumahimik ka! Saying he Hoy! is not speaking of Maingay. I-post ko yung, i-mute ko siya. Maingay eh. Hindi ka na marinig, bro. Huwag ka nang mag-effort dyan. Hindi ka na marinig. Minute kita. Bro, hindi ka marinig, bro. Minute kita, bro. Bro, makinig ka, bro. Objection is Minute objection, bro. kita. Huwag kang magpatuloy. Pag sinabing objection, tumahimik ka. Shut your mouth! Okay. Objection na nga. Ingay mo pa dyan eh. Mr. Moderator, ini-specific ko yung Mr. Moderator, yung question kasi specific yung words na ginamit niya. Sabi niya, just once justified, always justified. Always justified. So doon tayo sa justified na always justified daw. Sa term justified. Yes. So ang tanong mo sa kanya, Bakit magkaiba sila ng aral ni St. Paul? Sa kanya, once justified, always justified. St. Paul says, I am not hereby justified. Bakit magkaiba sila ng aral? Wait lang. Ano yung counter objection mo, Alfred? Counter Mr. Moderator. Ang question is complex question. Since Bro, the Mr. alam ko Negative yung, bro, is alam, assuming that the term there justified is regarding salvation. So, kino-conflate niya ang paggamit ng justification dahil hindi lahat ng bagay pag sinabi nating justified ay tungkol sa kaligtasan. Maliwanag naman sa sinabi sa Romans 5 na therefore, he being... Mr. Moderator, nag-explain na siya, Mr. Moderator. Counter objection lang eh. Ano ba naman yan? Hindi naman pwede Bro, nang pagpuntahin niya ang kanyang sinabi. Bro, nakamute ka, huwag ka na mag-effort, nakamute ka. Hindi ka narinig. Huwag ka na mag-effort diyan. Talaga maingit talaga siya, talaga makinig oh. Hindi ka naririnig, bro. Huwag ka na mag-effort, bro. Minute kita, bro. Napakaingay mo eh. Pag counter objection, huwag kang magpaliwanag. Okay? Ulitin ko muna, bro, ha? Ulitin ko muna, ha? Kasi, sabi niya kasi, Brother John Ray, hindi yung patungkol sa kaligtasan yung justified doon, hindi patungkol sa kaligtasan. Ulitin ko muna, ha? Ano yung sa Tagalog ang justified para maunawaan ko kasi binanggit mo ngayon justified eh. Once justified, always justified. Tagalogin mo ngayon. Ang definition ng justified is to declare righteous. No. Bro, Tagalogin mo yung sinabi mo kanina. Once justified, always justified. Kasi tanong ni Brother Johnny ngayon about sa term justified. Sabi mo naman, complex, fallacy of complex, kasi iba yung, hindi patungkol sa kaligtasan yon. Sabi mo ngayon lang, ha? Fallacy of complex kasi hindi patungkol sa kaligtasan yon. So, Tagalogin mo yung term na once justified, always justified. Tagalogin mo para maintindihan ko. Go ahead. Nalimutan kong Tagalog. Nako. Nalimutan. Dalawang term na niya nakalimutan, Mr. Moderator, pero kagaling nga mag-English.
Ito lang yung Baptist na nag-i-English, hindi alam yung Tagalog ng save. Ito lang yung Baptist na nag-i-English, hindi alam Tagalog ng justified. Ba naman to, pinagluloko lang tayo nito eh. Nag-i-English, kanina ka pa English ng English yan, tapos sa term save, hindi mo may Tagalog? Sa term justified, hindi mo may Tagalog, kanina ka pa English ng English dyan? Nakakapikon ka eh. Next question na lang, Mr. Moderator. Nakakapikon. Ano ba naman to? Ano ba naman klaseng debate ito? Bro, ipaklaro mo kasi ang tanong ni John Ray nasa sinabi mo. Once justified, always justified. Yun ang tanong ni John Ray. Okay. Sagutin mo yun. Kung ayaw mo sagutin, magne-next question ako. Ano, sagutin mo o hindi? Sasagutin, Mr. O sige, Moderator. meron ka pang 20 seconds to answer. Yung Okay. sinabi ni... Ah. sige, Brother John, wait lang muna ha. Brother John Ray, yung tanong mo, i-refresh yung tanong mo. Mr. Moderator, next question na lang ako, Mr. Moderator. Hindi na ako interesado sa sagot niya. Hindi naman sa sagot ang tama. Sige, go ahead. Next question. Next question. Pag sinabi bang once saved, always saved, kapatid, tumutukoy ba ito sa life eternal? Maliwanag kanina na yung definition ko ng salvation is deliverance from the punishment of hellfire. Therefore, it speaks of eternal life. Having and possessing eternal life na kahit na nandito pa tayo sa lupa, it is a present reality. Now we have eternal life. Sinabi ni John, and we know that you have eternal life. If you have the Son, you know that you have eternal life. So present position ang eternal life at hindi Okay, pa next question. future. Next Therefore, question. yung salvation, Next question na! eternal life. Oh, yun na naman siya. Okay, next question. Di pa naubos yung Bro, ubos ng 30 seconds mo. Kaya nga sinabi ko next question eh. Kahit na mag-timer ka pa dyan. Ubos na kanina pa. Sige, next question. Okay. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, bro, kailan niya ibibigay ang buhay na walang hanggan o ang life eternal? Sa panahong kasalukuyan o sa panahong darating? Wala siyang ano, Mr. Moderator. Wait lang muna. Ano to? Matakbo yung oras. Ibalik ko siya sa sa 50 seconds. 50 seconds yun eh. Wait lang, ibalik ko sa 50 seconds. Yan. Okay, 50 seconds siya. Okay, Okay. Ulitin ko muna yung tanong ko. Sige, ulit tanong mo. Ang tanong, bro, kasi sabi mo may life eternal ka na. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo mismo, kailan niya ibibigay ang life eternal? Sa panahong kasalukuyan o sa panahong darating? Categorical. Categorical muna bro, bago. Categorical yun. Categorical, sige, go ahead. hindi naman yung categorical, hindi naman na yun answerable by yes or no. Ang Pero may pagpipilian yun, bro. May pagpipilian yun. Panahong kasalukuyan or panahong darating. Alin sa dalawa? Cross-ended question siya, pero dapat mamili ka doon. Alin sa dalawa? Wait lang muna. okay. Bro Alfred, wait lang muna, Bro Alfred. Ang tanong kasi ganito, once kasi naintindihan ko kasi tanong eh. Ang tanong na categorical, ang tatakbo lang yung timer nyo, pero yung time mo hindi ko pinapatakbo. Sagot mo na ng categorical para tumakbo yung timer mo. Ang daya mo naman dito eh. Sige, Mr. Moderator. Thank you. Sagot mo na categorical. Bro John Ulitin ko bro. Ulitin mo tanong. Oh, dahil sinabi mo mayroon ka ng life eternal, no, mayroon ka ng ang sabi ni Panginoong ayon kay Panginoong Jesucristo, yung life eternal, kailan niya ibibigay? Sa panahong kasalukuyan ba yung panahon natin, no? Nung time na nagsabi si Panginoong Jesucristo, panahon natin yan ang kasalukuyan or sa panahong darating. Kailan alin sa dalawa? Panahong kasalukuyan or panahong darating? Pili. Sige, sagot. Present and the culmination is future. Sinabi ng verse 1 John 5:11, Objection, Mr. Moderator. Yes, no objection. That you may know. Oh, yan na naman. Bro, tumahimik ka muna. May objection eh.
Bro! Tumahimik ka muna. Yes, bro. Ang Wait lang gusto ko muna, marinig, Mr. Objection. Wait lang muna. Yes, yes. Alam mo na. Bro, Alfred, sana ilang ulit na tong reklamo sa iyo eh. Once categorical, pakinggan mo ang categorical question para makasagot ka ng categorical. Huwag kang gumawa ng ibang sagot, hindi categorical kasi hindi tumatakbo yung oras mo. Nasa 30 seconds mo, wala pa ako pinipindot to. Daya itong kadibate nito eh. Bro, yung timer lang ang tumakbo, yung timer mo hindi tumakbo. Kasi iniintay ko yung categorical na sagot mo. Sagot mo na ng categorical. Ano yung tanong mo ba dyan, Re? Alin sa ang gusto ko marinig, Mr. Moderator, ayon sa question, wag yung present. Hindi naman ako nagtanong kung present o future eh. Ang question, panahong kasalukuyan o sa panahong darating? Panahon kasalukuyan, so present. O sa panahong darating? Panahon natin, future. O, So ang kaligtasan sa panahon darating o sa kasalukuyan. Yun ba? hindi, ang buhay na walang hanggan, life eternal ang question. Ang eternal life. Oo. Sige, Kailan sige, ibibigay? sige. Ito, aklaruhin ko, Mr. Moderator. Brother Albert, makinig ka. Kailan ibibigay ang life eternal ayon sa Panginoong Kristo? Sa panahong kasalukuyan o sa panahong darating? Dalawa lang ha. Huwag yung present. Panahong kasalukuyan o sa panahong darating? Mamili ka sa dalawa. Then, qualify your question. Your question, yes. Sige, go. Hindi marinig. Wait lang. Walang... Na-mute ko kasi. Wait lang muna. Wait lang muna, bro. Hindi ka marinig, bro. Hindi ka marinig, bro. Wait lang. Muna. Hindi ko na-unmute siya. Hindi ko siya na-unmute eh. Masagot ako. Sige, wait lang. Sige, Hindi ka nga marinig kasi na-mute ka. Ulitin mo Sige. yung sagot mo. Ulit. Go. Sige, nakamit namin ang eternal life when we put our faith in Jesus Christ. Sinabi sa 1 John 5:13, Mr. Moderator, hindi yan ang tanong. Ano ba naman yan? to have eternal life. So therefore, Bro, hindi yan Hindi ang nga yan ang tanong. question, bro. Bro, Makikidebate, oy. hindi yan ang tanong. Hindi yan ang tanong. Actually, bro, tumahimik ka muna. Hindi ka maririnig dito. Bro, yung timer mo, hindi ko pa pinapatakbo ang timer mo kasi hindi ka sumasagot sa categorical marunong question. Hindi ka, sagutin mo na categorical question. Sa panahong kasalukuyan o sa panahong darating? Sagot ka muna. Sa panahong kasalukuyan. O, di, paliwanag. O, sa panahong darating. O, di, paliwanag. Ganun muna. Sagot muna. Ha? yan, Ano? pag present, di ba kasi yan? O di, sagutin mo nga ng kasalukuyan. Wag kang magsagot ng iba kasi ang question, categorical, ayon sa question, doon ka sumagot. Bro, Ang sagot. present, kasalukuyan yan, di ba? O, sige. Kung gusto ko Sige. marinig yung question ko. Wait lang muna pa rin, Di ba Dre. ang present, kasalukuyan? Wait lang muna pa rin, Dre. Bilang moderator, uunawain dito to, ha? Sige, ang sagot mo, present or future. Ganun ba? Present and future. Categorical nga eh. Hindi nga pwede na papipiliin mo ko sa dalawa. False dichotomy yan. Dahil ang sagot, present and future. Bro, iba ang present, iba ang future. Iba nga. Pero sabi yun ko, na nga. combination ng Kaya future. hindi siya false dilemma kasi iba. Hindi false Hindi dilemma. mo pwede Bro, papipiliin sa dalawa. Hindi Dahil false dilemma iba ang yan. present, iba ang future. Pero ang time frame, culmination yung future. Bro, Ang hindi beginning, siya nagtatanong about culmination of the future. May tanong siya sa'yo, sagutin mo. Ang tanong niya, present. Sinagot or- nga na ang pagkaroon ng eternal life is in the present. Bro, ano ba naman to? Sinabi na nga eh. Sige. Bro, hindi ka marinig, bro. Hindi ka marinig, nakamute ka. Wave Gusto- ko na lang, Mr. Moderator, yung time. I-wave mo na lang yung time. Wave na. Sige. Pati ako na uminit ako sa taong ito eh. Ano ba naman to?